Magandang araw sa inyong lahat. Maaari nyo na lang akong tawaging Aliyah. Hindi ko nababanggitin ang tunay kong apelyido at hindi ko rin sasabihin kung saang eksaktong lugar ito nangyari. Hindi dahil sa hiya, kundi dahil hanggang ngayon, pakiramdam ko ay may nakikinig pa rin. Ibinabahagi ko ang karanasang ito dahil matagal ko na itong kinikimkim. Nangyari ito noong nagtatrabaho pa ako sa isang convenience store. Karaniwang trabaho lang, mag-scan ng items, magbilang ng sukli, maglinis ng sahig, at maghintay ng mga customer na bihira lang pumasok tuwing gabi. Night shift ang hawak ko noon. Alas 10 ng gabi hanggang alas 6 ng umaga. Sa simula, mahirap, tahimik ang paligid, mabagal ang oras, at pakiramdam mo ay mag-isa ka sa buong mundo. Pero kalaunan, nasanay na rin ako. Mas gusto ko pa nga ang gabi dahil wala masyadong tao at walang nagbabantay. Hanggang sa may nagsimulang mangyari na hindi ko maipaliwanag. Sa unang linggo ko pa lang, napansin ko na may kakaiba. Bandang alas 2 ng madaling araw, biglang bumubukas ang pinto ng store kahit wala namang tao sa labas. Tutunog ang sensor, gagalaw ang automatic door, pero kapag sisilip ako, wala. Wala ni Anino. Inisip ko nung una na baka sira lang ang sensor. Luma na rin ang store. Pero gabi-gabi, paulit-ulit itong nangyayari. Parehong oras, parehong eksena. Isang gabi, habang nag-aayos ako ng mga paninda, narinig ko ulit ang tunog ng pinto. May pumasok. Isang lalaki. Matangkad, payat, naka-hoodie. Nakayuko siya, kaya hindi ko makita ang mukha niya. Diretso lang siyang naglakad papunta sa loob, sa may refrigerator section. Good evening po, bati ko. Hindi siya sumagot. Normal lang naman yun. May mga customer talagang tahimik. Pero napansin kong hindi siya kumukuha ng kahit ano. Nakatayo lang siya sa harap ng refrigerator, parang may tinititigan. Ilang minuto ang lumipas, hindi pa rin siya gumagalaw. Sir, tawag ko. Dahan-dahan siyang lumingon. Doon ko naramdaman ang biglang lamig. Parang may dumaan na hangin sa loob ng store, kahit sarado ang lahat. Ang mukha niya, hindi malinaw. Parang natatakpan ng anino. May hugis ng mukha, pero walang detalye. Walang mata na makilala, walang bibig na malinaw, walang ekspresyon. Parang hindi siya buo. Hindi ako makagalaw. Maya-maya, tumalikod siya at naglakad palabas ng store. Walang binili. Walang iniwang bakas. Kinabukasan, ikinuwento ko yon sa kasamahan ko. Sinabi lang nila na baka pagod ako. Baka guni-guni lang. Gusto kong maniwala. Pero kinagabihan, bumalik siya. Parehong oras. Parehong kasuotan. Parehong katahimikan. At mula noon, gabi-gabi na siyang nagpapakita. Minsan nasa aisle siya. Minsan nasa harap ng counter. Palagi lang siyang nakatayo, nakatingin, naghihintay. Isang gabi, tinanong ko siya, "May kailangan po ba kayo?" Dahan-dahan siyang lumapit sa counter. Sa unang pagkakataon, nagsalita siya. Mahina ang boses, basag, parang galing sa ilalim ng lupa. Hindi pa tapos. Ano po ang hindi pa tapos? Tanong ko, nanginginig. Hindi na siya sumagot. Nalaman ko kalaunan mula sa isang dating empleyado na may lalaking dating nagtrabaho roon bago pa ako. Night shift din. Isang gabi, natagpuan na lang siyang patay sa loob ng bodega. Bago raw siya mamatay, paulit-ulit niyang sinasabi ang iisang linya. Hindi pa tapos ang shift ko. Noong huling gabi ko sa trabaho, alas 12 ng madaling araw, bumukas ulit ang pinto. Pero hindi lang siya ang pumasok. Marami sila. Mga anino ng tao. Tahimik. Nakatayo sa bawat sulok ng store. Walang mukha ang ilan. Walang anyo ang iba. Sa gitna nila, naroon siya. Lumapit siya sa akin at nagtanong, "Tapos na ba ang shift, Aliyah?" Umiling siya bago pa ako makasagot. Hindi pa. Doon nagsimulang magdilim ang paligid. Hindi ko na maalala kung paano ako nakalabas. Ang alam ko lang, tumakbo ako at hindi na bumalik.
Hanggang ngayon, kapag napapadaan ako sa convenience store sa madaling araw, hindi ako tumitingin sa loob. Dahil minsan, sa salamin ng pinto, nakikita ko ang refleksyon ng isang babaeng nakatayo sa likod ng counter. Ako. At alam kong may mga shift na hindi kailanman natatapos. Magandang araw sa inyong lahat. Maaari nyo na lang akong tawaging Mariel. Hindi ko nababanggitin ang apelyido ko at hindi ko rin sasabihin kung saan eksaktong lugar ito nangyari. Matagal ko nang sinubukang kalimutan ang gabing iyon, pero hanggang ngayon, bumabalik pa rin sa panaginip ko ang amoy ng kape, ang liwanag ng freezer, at ang tunog ng printer ng resibo. Noong panahong iyon, nagtatrabaho ako sa isang convenience store na bukas 24 na oras. Night shift ang hawak ko, alas 10 ng gabi hanggang alas 6 ng umaga. Tahimik ang paligid, bihira ang customer, at kadalasan ay mag-isa lang ako sa loob ng store. Sa unang mga linggo, normal ang lahat. Pari-pareho ang rutina. Magbubukas ang pinto, may papasok na customer, magbabayad, lalabas. Hanggang sa napansin ko na may isang resibo na palaging lumalabas kahit walang bumibili. Bandang alas 2 ng madaling araw, kusa na lang aandar ang printer. Isang pirasong resibo. Walang item. Walang presyo. Isang linya lang ang nakalagay. Hindi pa tapos. Noong una, inisip kong sira lang ang machine. Pinatay ko ang printer. Kinabukasan, ipinacheck ko. Sabi ng technician, maayos naman daw. Wala raw dahilan para kusang mag-print. Pero kinagabihan, bumalik ulit ang resibo. Mas maaga na. Alas 1 pa lang at hindi lang isa, 3 na. Habang nakatitig ako sa mga papel, may pumasok na lalaki. Nakaitim. Basa ang damit niya na parang galing sa ulan kahit tuyo ang labas ng store. Hindi siya tumingin sa akin. Diretso siyang pumunta sa counter at inilapag ang isang bote ng tubig. Iniscan ko ang item. Hindi nag-register ang presyo. Pasensya na po, sabi ko. Ayaw pumasok. Tumingin siya sa akin. Napansin kong wala siyang refleksyon sa salamin sa likod ng counter. Kita ko ang sarili ko, ang shelves, ang ilaw, pero siya, wala. Hindi pa tapos, sabi niya. Biglang umandar ang printer. Isang resibo ang lumabas. May item na nakalagay. Tubig. Walang presyo. Sa ibaba, may oras, alas 2 at 17 minuto ng madaling araw. Oras na wala pa. Iniabot ko sa kanya ang bote. Nanginginig ang kamay ko. Kinuha niya yon at naglakad palabas. Hindi ko narinig ang tunog ng pinto. Simula noon, gabi-gabi na siyang bumabalik. Palaging alas 2. Palaging iisang item. Minsan kape, minsan tinapay, minsan sigarilyo. Laging walang presyo. Laging may resibong lumalabas na may parehong linya. Hindi pa tapos. Isang gabi, naglakas loob akong tanungin ang manager tungkol sa nangyayari. Tahimik lang siya sandali bago nagsalita. May dating empleyado rito, sabi niya. Night shift din. Isang gabi, hindi na siya umuwi. Natagpuan siya kinabukasan sa loob ng store. Cardiac arrest daw. Pero may kakaiba. Nakabukas pa ang counter at patuloy na nagpiprint ang resibo. Hindi ko na tinapos ang shift ko kinagabihan. Pero kinabukasan, bumalik pa rin ako. Kailangan ko ang trabaho. Mali iyon. Alas 2 ng madaling araw, pumasok siya ulit. Pero ngayon, hindi na siya nagdala ng item. Lumapit siya sa counter at tumingin sa akin. Mariel, sabi niya. Nanlaki ang mata ko. Hindi ko sinabi sa kanya ang pangalan ko. Tapusin mo na, dugtong niya. Biglang namatay ang ilaw. Sa dilim, narinig ko ang printer. Paulit-ulit, mabilis, parang walang tigil. Nang bumalik ang ilaw, nakita ko ang buong counter na puno ng resibo. Lahat may iisang linya. Hindi pa tapos. Sa gitna ng mga papel, may isang resibo na naiiba. May pangalan, Mariel.
At oras, 2:17 ng umaga. Hindi ko na maalala kung paano ako nakalabas ng store. Ang alam ko lang, kinaumagahan, nag-resign ako at hindi na bumalik. Pero minsan, kapag napapadaan ako sa convenience store sa 10 oras ng gabi, nakikita ko ang ilaw sa loob at ang printer na umaandar kahit walang tao. At alam kong may mga shift na hindi talaga natatapos, lalo na kapag may naiwan. Hindi ako sanay magkwento, lalo na ng mga bagay na pilit kong nilimot. Pero may mga karanasan na kahit anong iwas mo, bumabalik pa rin, lalo na kapag gabi at nag-iisa ka. Sa istoryang ito, huwag nyo na akong kilalanin ng lubos. Rina na lang ang itawag nyo sa akin. Hindi mahalaga kung sino ako o kung saan ito nangyari. Ang mahalaga ay ang nangyari mismo, dahil mula noon, nagbago ang pananaw ko sa mga lugar na bukas kahit 10 oras na ng gabi. Nang panahong iyon, nagtatrabaho ako sa isang convenience store na halos walang customer kapag hating gabi. Nasa gilid lang ito ng highway na papalibutan ng mga saradong establishmento at madilim na bakanteng lote. Kapag sumapit ang 11 ng gabi, pakiramdam ko ay ako na lang ang gising sa buong lugar. Night shift ang hawak ko. Mag-isa. Walang kasamang crew. Walang guard sa loob. Tanging ilaw ng store at ang mahinang ugong ng mga refrigerator ang kasama ko hanggang umaga. Sa unang mga linggo, wala naman akong napansing kakaiba. Tahimik lang talaga ang gabi. Nakakapanibago pero matiisin. Hanggang sa dumating ang gabing, napansin kong hindi pare-pareho ang oras. May mga sandaling parang lumulundag ang minuto. Kapag tumitingin ako sa orasan, malinaw kong nakikitang 2:00 pa lang. Paglingon ko ulit matapos lang magpunas ng counter, 3:00 na. Wala akong maalalang nangyari sa pagitan. Noong una, inisip kong baka antok lang ako. Pero nang mangyari ito ng 3 gabi, sunod-sunod, doon na ako kinabahan. Sa ika-4 na gabi, habang papalapit ang 2:00, biglang bumigat ang pakiramdam ko. Parang mas malamig ang hangin kahit pareho lang ang aircon. Tahimik na tahimik ang paligid. Wala ni isang sasakyang dumadaan. Eksaktong 2:00 at 4 na po may pumasok sa store. Hindi ko narinig ang pinto. Isa siyang matandang lalaki. Mabagal maglakad. Nakayuko. Suot niya ang isang uniforme na kahawig ng sa convenience store, pero halatang luma na. Kupas ang kulay, may tahi-tahi sa manggas. At ang logo, parang hindi ko na nakikita sa panahon ngayon. Tumayo siya sa gitna ng store at hindi gumalaw. May maitutulong po ba ako? Tanong ko, pilit na maayos ang boses. Unti-unti niyang itinaas ang ulo niya. Maputla ang mukha niya. Hindi mukhang galit. Hindi rin mukhang pagod. Para lang siyang walang emosyon. Bakit bukas pa? Tanong niya. Naka-duty pa po kami, sagot ko. Hanggang umaga po. Tumitig siya sa paligid, saka muling bumaling sa akin. Matagal na itong dapat sarado. Bago pa ako makapagsalita, biglang nagbukas ang pinto ng freezer sa likod ko. Malakas ang tunog, parang may humila. Napalingon ako nang wala sa oras. Pagharap ko ulit sa counter, wala na ang matanda. Walang bakas ng yapak. Walang tunog ng pinto. Pero sa ibabaw ng counter may iniwan siya. Isang lumang susi. Kinabukasan, ipinaalam ko yon sa manager. Hindi siya nagsalita agad. Kinuha niya ang susi at matagal na tinitigan bago nagsabi ng iilang salita. May dating branch dito, bago pa ang store na to. Nasunog. May mga hindi na nakalabas. Hindi ko na tinanong kung sino ang matandang lalaki. Ayokong malaman. Pero simula noon, tuwing 2:40 ng madaling araw, kusa na lang bumubukas ang freezer. At sa salamin ng pinto, minsan kong nakikita ang refleksyon ng isang lalaking naka-uniforme. Nakatayo sa gitna ng store,
naghihintay na may magsara. Hindi ako nagtagal sa trabahong iyon. At hanggang ngayon, kapag nakakakita ako ng convenience store na maliwanag pa rin kahit 10 oras na ng gabi, iisa lang ang pumapasok sa isip ko. May mga lugar na bukas lang sa paningin ng buhay, pero matagal nang sarado para sa kanila. At diyan nagtatapos ang ating kwento ngayon mga kaibigan. Salamat sa inyong oras at sa pagtangkilik sa channel na ito. Huwag kalimutang mag-subscribe kung hindi pa kayo nakasubscribe at i-hit ang notification bell para lagi kayong updated sa ating mga bagong kwento. Share nyo rin sa mga kaibigan kung gusto ninyong maranasan ang kilabot at kwentong nakaka-inspire. Hanggang sa muli, manatiling ligtas, manatiling curious at laging tandaan, ang bawat kwento ay may aral at saya. Peace out.